This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanan kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if mayaya kang nananakit? Isusumbong mo ba ito sa parents mo? Bago ko simulan ng storya ko, silipin muna natin kung papaano ang buhay namin noon bilang mga bata. Isa nga pala akong batang 90s. Wala pa kaming mga gadgets noon. Walang internet, pero maraming masasayang larong kalye. Naalala ko noon, uuwi lang kami kapag nagsimula ng bumukas ang streetlights. Pagka-uwi rin sa hapon galing school, nagmamadali ako lagi para mapanood ang paborito kong cartoons. Masaya naman ang childhood ko noon. Bago dumating si Yaya Vida. Ako nga pala si Jexy, 25 years old at nagtatrabaho bilang nurse. Pangarap kong maging doktor, kaya bala kong tumuloy sa pagmamedisina after a few years. Sabi ko nga kanina, napakasaya ng kabataan ko noon. Naalala ko nung 7 years old ako, lagi akong nasa labas at maraming kalaro. Matataas din ang grades ko kaya lagi rin akong may reward kila mommy at daddy. Doctors nga pala ang mommy at daddy. Nagkakilala rin sila sa med school kaya sila ang naging inspiration ko para magpatuloy ng medicine. Sabi nila, miracle baby daw ako dahil nasa 40s na si mommy nung ipinanganak ako. Ang galing no? Iba talagang nagagawa ng siyensya. Pero dahil lagi silang busy, bibihira ko lang din silang makasama. Kung wala silang clinics, nasa convention naman sila. Madalas din silang mag-out of the country para sa mga symposiums. Kaya minsan nakakalungkot rin. Only child din kasi ako at si Yaya Joy lang ang palagi kong kasama. Pati na si Butter, yung aso namin. Isang araw, nakita ko si Yaya Joy na papaalis ng bahay at dala ang kanyang bag. Umiiyak siya. Takang-taka ko kaya tinawag ko siya. Ya! Saan ka pupunta? Bakit ka umiiyak? Lumingon siya sa akin habang pinapahid ang luha niya. Sorry, Jexy. Ayoko talagang makita mo kung umaalis. Nagkasakit kasi yung anak ko eh. Wala namang mag-aalaga dahil alam mo naman yung asawa ko, lasinggero. Sorry talaga, Jexy. Napamahal ka na sa akin at para na kitang anak. Pero wala talagang choice ang Yaya Joy mo. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ko. Niyakap ko siyang mahigpit at nagmakaawa. Yaya, please, wag mo kong iwan. Lagi na ngang wala si mommy at si daddy. Pati ba naman ikaw? Niyakap din niya ako ng mahigpit. Hayaan mo, Jexy. Lagi naman akong susulat sa'yo. Tsaka, may paparating akong bagong yaya. Mamaya ay nandito na siya. Siya si Yaya Vida. At huwag kang mag-alala, naturuan ko na siya dito sa bahay, pati na sa pag-aalaga sa'yo. Mukha naman siyang mabait at masayahin, kaya sure ako, lagi kang may kalaro. Nakangiting sinabi ni Yaya Joy. Hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan ng mga sinabi niyang yun, pati na ang ngiti sa kanyang mga mata. Matapos ang ilang minutong iyakan at yakapan, nagpaalam na kami sa isa't isa. Hinatid ko siya sa gate at sinara ang pinto. Buti ka pa, Butter. Hindi mo ko iniwan, sabi ko sa aso namin. Tumahol siya pabalik na parang naiintindihan niya ako.
Nagpunta ako sa kwarto kong malungkot at nakatulog na umiiyak. Makalipas ang ilang oras, nagising ako nang may kumakatok sa aking kwarto. Napatingin ako sa orasan. Naku, 7 na pala. Dinner time na. Sabi ko sa aking sarili. Bumangon ako pero bigla akong napatigil nang maalala ko na wala na nga pala si Yaya Joy. Sino kaya to? Baka yung bago kong yaya. Pagbukas ko ng pinto, may isang babaeng nakangiti sa akin. Siya na siguro si Yaya Vida. Hindi siya katangkaran. Sakto lang ang pangangatawan. Medyo mas may edad kaysa kay Yaya Joy ko. Pero ang pinakakapansin-pansin sa kanya ay ang mahahaba niyang mga kuko. Isa lang ang naisip ko nung makita yon. Parang kuko ng aswang. Nagsalita siya at nagpakilala. Jexy, tama ba? Ako si Yaya Vida mo. Sigurado namang nabanggit na sa'yo ni Yaya Joy mo. Kakarating ko lang galing Samar. Buti pinamasahihan ako ng mommy at daddy mo. Oo. Sabay na payuko ako. Hindi ko alam pero kahit nakangiti siya, hindi ako makatingin sa mata niya. Parang ang bigat kasi sa pakiramdam. Tara na sa baba at maghapunan ka na. Kinuha niya ang kamay ko at bumaon ng mga kuko niya sa balat ko. Gusto ko sanang pumiglas pero medyo mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Pagkababa ko ng dining room, may kakaiba akong naamoy. Ano yun? Sa isip-isip ko, nakakasuka naman. Kain na. Nagluto ako ng paborito mo, adobo. Hindi ako nakapagsalita. Paborito ko, oo. Pero bakit ganun ang amoy? Di ba paborito mo to? Sabi ng Yaya Joy mo. Sabi ni Yaya Vida. Oo. Paborito ko talagang adobo. Sagot ko. Nararamdaman kong pinapanood at inaantay niya akong sumubo. Pero habang papalapit ang kutsara sa bibig ko, hindi ko talaga matiis ang amoy. Kinuha niya ang kutsara sa akin at pilit itong isinubo sa bibig ko. Jexy, dapat kumain ka. Ang payat-payat mo Hindi ka ata inaalagaan ng Yaya Joy mo eh. Sabay subo pa ulit kahit hindi ko pa nangunguya ang unang sinubo niya. Napilitan akong nguyain at lunukin ang pagkain. Pero sa totoo lang, gustong gusto ko itong suka. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Kakaiba ang lasa. Duwal na duwal talaga ako. Mabilis ko itong nilunok para hindi ko na malasahan. Ngumiti si Yaya Vida at sabing, "Ayan, ang sarap ba? Kumain ka lang dyan ha. Magliligpit lang ako sa kusina." Pagkatalikod niya ay dahan-dahan akong tumakbo pabot ng CR. Isinuka ko lahat ng mga kinain ko. Habang sumusuka ay naiyak ako. "Yaya Joy, bakit mo kasi ako iniwan?" Pinunasan ko ang luha ko at lumabas ng CR. Bumalik ako ng dining at buti na lang ay wala na si Yaya Vida. Binalot ko ng tissue ang natitirang pagkain ko at flush ito sa toilet. Unang araw pa lang ni Yaya Vida pero hindi ko akalain na dito magsisimula ang kalbaryo ko. Kinabukasan sa school, excited akong mag-recess dahil gutom na gutom ako at para makapaglaro din kami with my classmates. Binuksan ko ang baunan ko at bumungad ulit sa akin ang mabahong amoy. Takang-taka ko. Sandwich lang naman ito. Pero bakit kakaiba ang amoy? Sabi ko sa sarili ko. Ibinalik ko na lang ito sa bag at nakipaglaro sa mga kaklase ko. Pagdating ng lunchtime, dali-dali akong pumunta ng cafeteria dahil nga hindi ako nakakain ng snacks kanina at gutom na ako. Binuksan ko ang lunch bag ko at parehong-pareho ang naamoy ko tulad ng dinner kagabi. Adobo pala ito na natira kagabi. May papel pa itong kasama kaya binasa ko. "Jexy, ubusin mo ang lunch mo ha. Ipinagtabi talaga kita ng ulam mula kagabi dahil paborito mo yan. Love, Yaya Vida." Hindi ako makapaniwala. Ito na naman. Ano bang laman nito at pilit niyang pinapakain sa akin? At bakit kaya ganito ang amoy niya? Isinara ko ang baunan ko at bumili na lang ng pagkain.
Buti na lang sinesave ko ang allowance ko na binibigay sa akin ni mommy at daddy. Pagkatapos ng klase, naglalaro kami ng mga friends ko. At ang paborito naming laruin ay Chinese Garter. Hindi naman sa pagmamayabang, pero magaling akong maglaro nito. Naaabot ko ang pinakamataas na level kahit hindi ako ang pinakamatangkad sa class. Pero ang sikreto ko dito ay dapat tatanggalin mo ang sapatos mo para makatalon ka ng mabuti na medyas lang ang suot mo. Bandang 5 p.m. ay nagpasundo na ako kay Yaya Vida. Pagdating niya sa school, sumimangot siya nang makita ako. Pawisan kasi ako at medyo madumi ang uniform dahil sa paglalaro. Tahimik siya habang pauwi kami. Hindi umiimik at masungit ang muka. Pagka-uwi namin, dumiretso ako ng kwarto ko at hinubad ang uniform ko. Sinundan ako paakyat ni Yaya Vida at nang makita niya ang medyas kong napakarumi, ay tinalakan ako nito. Hoy Jexie, bakit ang itim-itim ng medyas mo? Ikaw ba ang maglalaban yan, ha? Laro ka ng laro. Hindi mo naiisip kung papaano ko to lilinisin. Gusto mong isaksak ko sa baga mo yan? Sigaw niya. Hindi ako makaimik at nagulat. Mula sa pagiging palangiti nung umpisa, naging nakakatakot na si Yaya Vida. Sabi ko na nga ba, masama ang kutob ko sa kanya nung umpisa pa lang. Nagsorry ako ng mahina. Ha? Anong sabi mo? Huwag kang mag-sorry-sorry dyan ha. Kung nakakalusot ka sa Yaya Joy mo noon, pues hindi ka uubra sa akin. Kinuha niya ang mga uniform ko at bumaba na. Sabay dabog sa pinto. Iyak ako ng iyak. Kahit sila mommy at daddy, hindi naman ako sinisigawan ng ganito. Lalong-lalo na si Yaya Joy. Kumuha ako ng papel at ballpen at nagsimulang magsulat kay Yaya Joy. Sinabi ko ang lahat ng hinanakit ko. Mula sa pilit na pagkain sa akin, sa baon kong kakaiba ang amoy, at ang pagsigaw at pagdabog dahil sa uniform. Yaya Joy, balik ka na please. Ayoko na kay Yaya Vida. Ito ang huling linya na sinulat ko. Bumaba ako at inilagay ito sa mailbox namin. Sakto bukas, dadaan naman ang kartero. Sana makarating agad ito kay Yaya Joy. Pagkatapos nun ay pumasok na ako ng bahay. Nagulat ako nang salubungin ako ni Yaya Vida ng malakas na hampas sa braso. Peste ka talagang bata ka. Nagpakahirap akong magluto. Tapos hindi mo kakainin? Sabay lapit sa mukha ko ng mga baon kong hindi ko nagalaw. Tumulo na ang luha ko noon sa takot sa kanya. Ano? Huwag kang iiyak-iyak dyan. Tutusukin ko yung mata mo. Umupo ka dyan. Ubusin mo yung baon mo. Sigaw niya. Pinilit kong ubusin ang mga ito at nang pumunta siya ng kusina ay binalot ko ulit ito ng tissue. Pumunta ako ng CR at idinura ang laman ng bibig ko. Umakyat na ako ng kwarto at umiyak mag-isa. Ay, Butter. Tayo na lang talaga ang magkasama. Butter? Bigla akong napabangon sa kinahihigaan ko. Nasaan nga pala si Butter? Nung isang gabi ko pa siyang hindi nakikita. Bukas ko na lang siya hahanapin, sabi ko sa sarili ko. Baka kasama niya ang bruhang Yaya Vida na yun. Mula noon, itinatago ko na sa bag ko ang mga hindi ko kinakain na sandwich na gawa ni Yaya Vida. Hindi naman niya ito malalaman dahil hindi naman niya ginagalaw ang school bag ko. Pero pag lunchtime, pumupunta siya sa school para bantayan ako at siguraduhing inuubos ko ang luto niyang baon. At dahil sinusundo na niya ako ng eksaktong oras pagkatapos ng klase, tuwing recess na lang ako nakakapaglaro kasama ang mga kaibigan ko. At dahil umuwi pa rin ako marumi ang uniform, kinukurot niya ako lagi pag uwi ng bahay. Dumudugo pa ito minsan dahil bumabaon ng matutulis niyang kuko. Ang dami ko ng pasa dahil dito. Pero itinatago ko ito mula sa classmates ko dahil sabi ni Yaya Vida, kapag may nakakitang iba ay hindi lang kurot ang aabutin ko sa kanya. Halos araw-araw din akong nagsusulat kay Yaya Joy. Nagsusumbong kung anong ginagawa sa aking pananakit ni Yaya Vida. Pero ni isang sulat mula kay Yaya Joy ay wala akong natanggap. Lugmok na ako.
Wala na akong kakampi. Pati si Butter ay nawala na rin. Baka nakawala raw ng gate, sabi ni Yaya Vida. Mula noon, bumaba ang grades ko. Honor student pa naman ako lagi pero nawala na sa listahan. Hindi na kasi ako nakakapag-focus sa school. Wala akong makausap tungkol sa nangyayari sa akin. Hindi na rin ako pinapayagang makipaglaro sa mga kaibigan ko. Isang araw, nahuli ni Yaya Vida na hindi ko kinakain ang mga pabaong sandwiches niya at nakita niya ang mga ito na inaamag na sa bag ko. Galit na galit siya. Punyetang bata ka. Hinayaan mo pang amagin yung pagkain sa bag mo? Halika rito. Hinila niya ang buhok ko at piningot sa tenga. Sige, kainin mo yung lahat. Huwag kang magtitira kahit kapiranggot kung ayaw mong masaktan ko pa. Inantay mo pang magkaamag ha? Sige, ubusin mo yan. Humahagulgol na ako nun at nagmamakaawa sa kanya. Yaya, please, kakainin ko na yung mga ipababaong sandwich mo. Please lang, huwag mo nang ipakain to sa akin. Huwag kang mag-please-please dyan sa akin ha. Kainin mo yan. Isinaksak niya ang mga tinapay sa bibig ko. Inaamag na ang mga ito. At sa tuwing isusuka ko ito, ay ipinapakain niya din sa akin ang mga isinuka ko. Kapag umiilag ako, ay kinukurot niya ako at inuuntog ang ulo ko sa mesa. Isang araw, recess, ay nilapitan ako ng favorite kong teacher, si Mrs. Vito. Hi Jexie, tara, punta tayo sa teacher's room. Kakausapin lang kita. Sumunod naman ako sa kanya. Dito na niya ako tinanong. Jexie, kasi napansin kong bumababa na ang mga grades mo. Ngayon ka lang nagkaganito. May problema ka ba sa bahay? Nag-iisip ako kung anong sasabihin ko. Nakatatak na kasi sa isip ko yung sinabi ni Yaya Vida na kapag may nakaalam na iba ay lalo akong malalagot sa kanya. Pero naisip ko rin na kapag hindi ako nagsalita ngayon, baka tuloy-tuloy lang si Yaya Vida sa pagmamaltrato sa akin. Kaya naglakas loob na ako. Ma'am, yung yaya ko kasi ngayon, lagi akong sinasaktan. Dito na ako umiyak. Pinakita ko rin sa kanya ang mga pasa ko. Naku, gusto mo ipatawag natin ang parents mo? Sabi ni Mrs. Vito. Kaya nag-arrange ng virtual meeting si Mrs. Vito kasama ang mommy at daddy. Nasa US pa rin kasi sila at pauwi pa lang next week. Pagkatapos ng meeting nila ay kinausap naman ako nila mommy at daddy. Nakausap daw nila si Yaya Vida at tinatanggi nitong sinasaktan ako. Sabi ni Yaya sa parents ko, lagi daw kasi akong naglalaro ng Chinese garter at takbuhan kaya lagi akong may pasa. Bakit naman daw niya ako sasaktan? Sinabi ko lang daw yun sa teacher ko dahil pinagalitan niya ako ng isang beses at nahuli niya akong hindi kinakain ang baon ko. Sadly, mas pinaniwalaan nila mommy at daddy si Yaya Vida. Alam nilang mahilig talaga akong maglaro sa labas at baka dito ko nga nakuha ang mga pasa ko. Tumagal din ito ng 5 taon. Tuloy-tuloy lang ang pananakit ni Yaya Vida sa akin. May isang beses din na nahuli niya akong dinudura sa CR ang pagkaing pilit niyang pinapakain sa akin. Hinablot niya ako, kinurot, sinabunutan at pinalo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko ng mga panahong yon. Lumipas ang mga taon at nagtagal sa amin si Yaya Vida. Hindi ko rin alam kung papaano ako nakasurvive sa kanya. Nabawasan naman ang pananakit niya sa akin habang tumatanda ako. Nakapagtapos na rin ako ng kolehiyo at nabanggit ko nga sa inyo na nursing ang kinuha ko. Isang araw, nag-day off si Yaya Vida. Naisipan kong pumunta sa kwarto niya dahil na-curious ako. Maayos ang mga gamit ni Yaya Vida. Nakaplansyang mabuti at nakahanger ang mga damit niya. Maayos ang kama, malinis ang kwarto. Dahan-dahan ako sa pagkilos sa kwarto niya at baka malaman pa niya na nanggaling ako dito. May napansin akong isang drawer na nakabukas ng bahagya kaya sinilip ito. May mga papel na nakatupi. Parang
familiar ang mga papel na ito. Teka, ito ang mga papel na ginagamit ko dati nung bata pa ako tuwing nagpapadala ako ng sulat kay Yaya Joy. Binuklat ko ang mga papel at tama nga ako. Kinukuha niya ang mga sulat ko sa mailbox kaya hindi ito nakakarating kay Yaya Joy. May mga iilang sulat din si Yaya Joy na hindi binibigay sa akin ni Yaya Vida. Kumulo ang dugo ko. Buwisit talagang babaeng yan. At habang binubuklat ko pa ang ilan pang mga papel, may nakita akong sulat na gawa ni Yaya Vida. Hindi pa niya ito napapadala. Sulat ito para sa asawa niya. Dito na ako nakaisip ng paraan para maghigante. Ginaya ko ang sulat at pirma niya. Pumunta ako sa kwarto ko at nag-practice. Nang magaya ko na ito, gumawa na ako ng sulat. Sa asawa kong mahal, sorry. Ngayon pa lang ay humihingi na ako ng paumanhin sa'yo. Alam kong sinabi ko sa'yo na nagtatrabaho ako dito sa Maynila kaya hindi ako umuwi sa atin. Pero ang totoo niyan, may nakilala na akong iba. Alam kong magagalit ka, pero mas mahal ko siya kesa sa'yo. Mas mabibigyan din niya ako ng mas magandang buhay dahil kukunin na niya ako at magtatrabaho kami sa Hong Kong. Huwag mo na akong hanapin. Sigurado naman akong may makikilala ka pang babae na mas higit pa ang pagmamahal sa'yo. Paalam, Vida. Sinulat ko ang address nila sa Samar at pumunta ako ng post office. Dumiretso na ako dito dahil alam kong lagi pa rin chinecheck ni Yaya Vida ang mailbox. Pagkatapos ay masaya akong umuwi sa bahay. Isang araw, nagpasama ako sa kanya sa Divisoria. Yaya Vida, samahan mo naman ako mamili sa Divisoria. Ano ba yan? Sumimangot siya sabay kamot ng ulo. Bilisan mo ha, may papanoorin pa akong telenovela mamaya 4:00. Sagot ko, oo, kaya mag-LRT na lang tayo dahil pag nagdala pa ako ng sasakyan, paniguradong traffic, tapos wala pa tayong maparkingan. Lalo siyang sumimangot dahil alam kong ayaw niyang mag-commute. Pero alam ko ring mas ayaw niyang mamiss ang mga telenovela niya. Kaya sure akong no choice siya. Pagkarating namin ng LRT station, sakto, napakaraming tao. Nagtutulakan at nagsisiksikan. Pumuesto kami sa harap ng pila. Maya-maya pa ay dumating na ang rumaragasang tren kaya nagunahan na ang mga pasahero. Pero biglang nagsigawan ng mga tao at nagkaroon ng komosyon. Nakita ko na lang na nakahandusay si Yaya Vida sa gitna ng riles. Sumigaw ako at humingi ng tulong. Nag-antay kami ng ambulansya at nadala na nga si Yaya Vida sa ospital. Dali-dali ring pumunta ang parents ko nang tawagan ko sila. At dahil mga doktor sila, may idea na sila of what to expect. From her injuries, completely paralyzed na si Yaya Vida. Aware siya sa mga nangyayari sa kapaligiran niya, pero hindi niya maigalaw ang mukha niya at hindi rin siya nakakapagsalita. Ang tanging magagawa lang niya ay paggalawin ang kanyang mata. Nakakaamoy at nakakarinig din siya. Dahil matagal na siya sa amin, inako na ng parents ko ang pag-aalaga kay Yaya Vida. Iniuwi namin siya sa bahay at kumuha ng caregiver para sa kanya. Gusto na rin mag-retire ng parents ko ng mga panahong yon kaya pumunta na sila ng States. At dahil practicing pa ako ng nursing ay naiwan muna ako sa Pilipinas. Siguro akala nyo na nagtatapos sa peking sulat na ipinadala ko ang paghihiganti ko sa kanya. Pero nagkakamali kayo. Dahil nang lumipad ang parents ko papuntang States, tinanggal ko na ang caregiver na nagbabantay kay Yaya Vida. At para suklian ang pag-aalaga niya sa akin noon, ako naman ang mag-aalaga sa kanya ngayon. Pinapakain ko rin siya tulad ng pilit na pagpapakain niya sa akin noon. Kumukuha ako ng panis na pagkain at isinusubo ito sa kanya. Alam kong kahit hindi siya nakakanguya at nakakalunok, ay may panlasa pa rin siya. Anong gusto mong kainin ngayon? Tanong ko. Actually, meron akong hinanda para sa'yo eh. 3 araw na nga yun. Ready na siguro yung mga uod at matataba na. Tara, kain ka na. Sabi ko sa kanya habang nakangiti.
Kitang-kita ko ang takot sa mata niya. At kala mo hindi ko malalaman na si Butter pala ang pinapakain mo sa akin dati? Wala nang masahayop pa sa'yo. Pinatay mo na nga ang aso ko. Pilit mo pang pinapakain sa akin. Kaya sinadya ko talagang itulak ka sa riles habang siksikan at maraming tao para magmukhang aksidente ang lahat. Buti na lang, hinayaan akong kumilos ng mga tao nang sabihin kong nurse ako. Hindi nila alam na kapag ginalaw ko ang katawan ng biktima ay pwedeng mas lumala ang kalagayan nito. Tulad mo ngayon. O siya, dahil wala ka namang kwentang kausap, iiwan muna kita. Diyan ka lang ha. Bago ko lumabas ng kwarto niya ay nilakasan ko ang aircon. Binuksan ko ang lahat ng ilaw. Nagpatugtog ng napakalakas at inilagay sa kwarto niya ang mga inipon kong basura ng 1 linggo. Bye, Yaya Vida! See you in 5 days! The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.